Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-157 kabanata. Ang pagkumbinsi ni Minnie kay Alex. Nagising si Alex nang marinig niya na may kumakatok sa kanyang pinto. Tumayo siya at naglakad na nakapaa, at binuksan ang pinto. Nakita niya si Minnie at Hane na nakatayo sa pinto, gusto niyang isara agad ito. Sandali, nagmadali si Minnie pigilan ang pinto. Ano ang kailangan mo? Naiinis na tumingin si Alex dito. Bakit ba ang sungit mo? Kailangan mo maging mabait ng kaunti, at papasukin mo muna kami, wika ni Minnie, at naglakad kasama si Hane papasok. Pumayag man si Alex o hindi. Tumingin si Alex sa mga ito at walang magawa. Una sinigawan siya dahil sa pagiging masungit, tapos ngayon sasabihin nito na maging mabait. Paano niya nasasabi sa akin ang mga ganoon, sa isip niya. Nakaramdam siya ng kakaiba. Bakit biglang nagbago si Minnie, at bakit nandito siya sa kwarto ko 10 oras ng gabi? Pagtataka niya. Tumingin siya dito, at napatahimik. Kasalanan ko ang lahat. Hindi dapat kita pinagsalitaan ng masama. Nandito ako para mag-sorry, at humingi ng tawad sa iyo. Para makumbinsi siya na sumama sa Trish party, kailangan ayusin ang mga bagay sa kanilang dalawa, at pahupain ang nangyari kanina. Sa isip niya ay magagawa niya ito sa pamamagitan ng paghingi ng tawad. Bagaman hindi siya komportable dito. Walang sinabi si Alex. Tahimik lang siyang nakatingin dito. Katulad ba siya ng 3 taong gulang? Sinigawan niya ako ng masama kanina, tapos ngayon ay humihingi siya ng tawad. Tatanggapin ko ba ito, sa isip niya? Alex, humihingi ako ng tawad sa iyo, at ganito pa rin ang tingin mo sa akin. Nagmamakaawa ako sa iyo, patawarin mo ako, wika nito habang nakahawak sa kanyang kamay, inuugas siya ng marahan, at nagbigay ng pagtanggap na tingin. Pero hindi iyon ang kanyang iniisip. Mabahong talunan, hindi ako humihingi ng tawad sa iyo dahil gusto kita. Dahil lang ito sa boss ng Trist na hiniling na isama kita sa party, sa isip niya. Alex, patawarin muna siya. Masama ang kanyang loob at pinag-isipan mabuti ito ng matagal, bago pumunta dito, at humingi ng tawad, pakiusap ni Hannah. Tumingin si Alex kay Minnie, at nakita ang pagiging tapat sa mukha nito. Sige, pinapatawad na kita. Gabi na, kailangan nyo nang umalis. Wala siyang pakialam kung tapat o hindi si Minnie. Gusto lang niyang paalisin na ang mga ito. Nagtinginan si Minnie at Hannah sa isa't isa, tapos ay tumingin kay Alex. Alex, dahil pinatawad muna ako, maging magkaibigan na tayo. Tumingin si Minnie sa kanya, pero walang paghingi ng tawad na makikita sa mata. Sasabihin ko na sa iyo ang totoo, ang livestream ko ay matagumpay, at gusto ito ni boss. Pupunta ako sa Miami, para sa party, bukas ng gabi. Umaasa ako na sasama ka para tulungan ako. Katulad ng kanyang inaasahan, may iba itong motibo, sa paghingi ng tawad. Minnie, kung hindi dahil kailangan mo ng tulong ko, hindi ka hihingi ng tawad, sa isip ni Alex. Pumunta siya sa pinto, at binuksan, at sinabi, oras na para umalis kayo. Alex, humingi na ako ng tawad sa iyo. Ano pa ang kailangan mo? Alam mo ba na ito ang magandang pagkakataon na sumikat ako? Baka bukas ng gabi ang pinakamahalagang gabi sa aking livestream career. Kailangan kong tanggapin ang pagkakataon na isang beses lang dumarating sa buhay ng tao. Naiintindihan mo, isang wika ni Minnie, nang marinig na pinapaalis na sila. Umaasa siya na mauunawaan ni Alex kung gaano kaimportante ang party sa kanya. Hindi lang iyon. Si Hannah ay naglakad palapit dito, at inilagay ang kamay sa likod ni Minnie. Ang direktor ng Trist ay tumawag, at sinabi na kung hindi ka maisasama ni Minnie sa party bukas ng gabi, ay baka mablock na siya sa platform. Kahit maganda ang kinalabasan, hindi na siya papayagan magpatuloy. Kaya pakiusap, pag-isipan mo mabuti. Sa totoo lang, madali lang naman sa iyo ang tulungan siya. Nabahala ang puso ni Alex nang marinig niya na kailangan ang kanyang present, at may impact sa career ni Minnie. Hindi ako sasama sa inyo. Sa wakas ay nasabi na niya. Kung mayroon pang ibang dahilan, papayag siyang tulungan ito. Pero ang kanyang livestream ay kasinungalingan. Ayaw niyang mabuhay ito sa pagtulong ng kasinungalingan, upang dayain ang kanyang mga fans. Bakit tumingin si Minnie ng matalim? Para ito sa career ko.
Hindi ito para sa kasiyahan. Kung hindi ka pupunta, tapos na ako. Ang sama mo, gusto mong sirain ang kinabukasan ko, tama. Hinawakan niya ang padyamin nito at sinabi, ang sama mo. Mini, huwag mo siyang hawakan. Hinila ni Hana ito palayo, habang naninipa ang paa. Alex, nagbuhos siya ng maraming effort sa kanyang livestream. Sa palagay ko ay ayaw mong sirain ang kanyang kinabukasan. Nakikita mo naman ang kanyang ikinikilos, wika ni Hana, habang pinipigilan ito. Matutulungan kita sa ibang bagay, pero hindi sa peking livestream mo. Pasensya na, wika niya kay Mini. Iniisip niya na ginagamit nito ang impluwensya ng kanyang pamilya, para tulungan umangat ang career nito. Huwag kayong mag-alala, hindi sisirain ng boss ng Tris, ang iyong livestream. Sinisiguro ko na ang livestream career mo ay magpapatuloy. Niloloko mo ba ako? Isa ka lang maliit na garbage collector. Sino ka sa palagay mo? Isa ka bang tanga na iniisip mo na malulutas mo ang problema na ito? Hindi nakakapagtaka na namumulot ka ng basura ngayon, nararapat lang na maging mahirap ka. Sinabi mo na ayaw mo akong tulungan dahil nandaraya ako ng mga tao. Wala kang puso, at hindi mabuting tao. Sino ka sa palagay mo, para pagsalitaan ako tungkol sa ugali? Hana, bitawan mo ako. Marahan na binitawan ito ni Hana. Ngumuso ito kay Alex at naglakad palapit. Tumingin si Alex, pero tumahimik. Natatandaan mo si Kathy. Nang marinig na binanggit ni Mini ang pangalan ni Kathy, ay nabigla siya. Tumawa siya nang makita ang reaksyon ni Alex. Ang pagiging mayabang sa mukha nito ay lalong lumala. Mukhang natatandaan mo pa siya. Akala ko nakalimutan mo na ang tungkol sa kanya. Alam mo bang nag-drop out si Kathy sa paaralan, wika ni Mini. Alam mo ba noong araw na umalis siya, nag-impake siya mag-isa sa dorm, at naglakad mag-isa dala ang suitcase palabas ng paaralan. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Alam mo ba kung gaano siya kalungkot noong umalis, at kung gaano karaming luha ang kanyang iniyak, bago siya umalis, tanong ni Mini. Ang tanong nito ay parang pana na tumama sa kanyang puso. Nang huling makita niya ito sa Autumn Beauty Boutique, wala na siyang narinig na balita dito. Hindi na rin siya pumapasok sa paaralan. Hindi niya alam na nag-drop out na pala ito. Ang pamilya ni Kathy ay mahirap lang, kaya paano niya makakaya ang mag-drop out sa paaralan? Sumuko na ba siya, sa isip ni Alex, at nag-alala dito? Hindi mo alam, wala kang alam na kahit ano. Tumingin si Mini sa mata ni Alex, at sinubukan husgahan ito. Sa palagay ko ang taong nagtulak kay Kathy, na dumating sa punto ng pagda-drop out ay ikaw. Ayaw mo itong ilagay sa aking isip, reklamo ni Alex. Tanga, ano ang problema mo, malakas nitong sabi. Nabigla si Alex, nakaramdam siya ng responsibilidad sa pag-drop out ni Kathy. Natatandaan mo na ba ang ginawa mo kay Kathy, ngumisi si Mini. Kung hindi dahil sa iyo, hindi darating sa ganoong sitwasyon. Gusto mo bang sabihin na itinapon ka ni Kathy, at marami siyang ginawang hit na bagay sa iyo? Na kumuha siya ng ibang boyfriend, at niloko ka niya. At inayawan niya ang mahirap, at ginusto ang isang mayaman. Hinusgahan ka niya at ipinahiya sa lahat ng klase ng okasyon. Nagdurusa siya ngayon. Tumingin si Alex kay Mini. Oo, totoo iyon. Nakikita mo lang ang kanyang mga masamang ginawa, dahil hindi siya naging mabuti sa iyo. Isa ka bang maayos na tao? Alam mo bang kahit minsan ay hindi ka niya inalis sa puso niya? Nagparating ito ng mensahe kay Alex, at napaisip ito. Ano ang pinagsasabi mo, wika ni Alex? Ang pamilya ni Kathy ay hindi mayaman, at alam mo, na gusto niyang baguhin ang buhay ng mga ito. Naiintindihan mo iyon, tama. Kaya niloko ka niya at nakipagrelasyon kay Billy, nang hindi mo alam. Nang mahuli mo ito, sinabi ko sa kanya, na kung gusto mo na maging maayos ang pakiramdam mo, mas mabuti na maging masama siya sa iyo. Kung hindi, ay sisisihin mo ang iyong sarili, at mas lalo itong masakit. Naging masama siya sa harapan mo, para itaboy ka palayo, at maging mabuti ang inyong pakiramdam. Pagkatapos noon, naging si Kathy at Simon, pagpapatuloy ni Mini. Isang babae na mula sa mahirap na pamilya, ang sinusubukan maghanap ng mayaman na boyfriend dahil sa pressure ng kanyang pamilya at ng society. Wala siyang niloko na kahit sino at wala siyang nilabag na batas. Huwag mong sabihin sa akin na siya ang mali, malakas na wika ni Mini.
Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.